Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinakikilos ang mga ahensya ng pamahalaan para agarang tugunan ang epekto ng Bagyong Leon. Rescue operations sa mga apektado ng bagyo sa Batanes, puspusan na. Aabot sa 8,000 residente sa Cagayan, inilikas, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Leon. Mga magsisiuwian sa kanilang lalawigan para sa undas, dagsana sa mga terminal at pantalan. At seguridad sa mga simenteryo, inaiigting pa para sa undas. Bilang ng mga pulis na ipapakalat, aabot na sa mahigit 30,000. Una po sa ating mga balita, tuloy-tuloy ang rescue at relief operation sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Leon sa Cagayan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Oliver Bacay ng Philippine Information Agency, Region 2. Habang bumabayo ang Bagyong Leon, nagsagawa ng rescue operation ang lokal na pamalaan sa mga mamamayang apektado ng bagyo sa Batanes. Agad din nagsagawa ng clearing operation sa isla ng Sabtang at sa bayan ng Ivana kung saan nagkaroon ng landslide na nagresulta sa pagkasira ng ilang mga pangunahing lansangan. Sa Calayan Island naman sa Cagayan ay nakakaranas pa rin ng malakas na buhos ng ulan at hangin ang mga mamamayan, mataas din ang alon sa karagatan. Kita iti sitwasyon update iti pagsasalaan iti panahon tayo kas pag tayo apo ditoy napinsapay lang nga angin ken ditoy panagtulo na ken dalaktal apo iti palong nga iti baybay epekto ditoy super typhoon nga ni Leon. Agad din nagsagawa ng relief distribution ang lokal na pamalaan sa Calayan sa mga naapektuhan ng bagyo. Siniguro rin ng mga opisyal ng bayan na nabigyan ng mga pangunahing pangangailangan at pagkain ang mga nasa evacuation center sa ngayon. Sa ilang bahagi naman sa Cagayan, nagsagawa na ang DSWD ng pamamahagi ng mga relief goods lalo na sa mga nasa hilagang bahagi ng lalawigan na siyang nakaranas ng matinding buhos ng ulan at malakas na bugso ng hangin bunsod ng Bagyong Leon. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bacay, Balitang Pambansa. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para agarang tugunan ang epekto ng Bagyong Leon. Kabilang sa mga matinding hinagupit nito ang lalawigan ng Batanes na bumabangon pa lang sa pananalasa ng Bagyong Julian. Yan ang Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Dama ang hagupit ng Bagyong Leon sa Batanes. Sa kuhang ito ng Batanes Police Provincial Office, dakong 2:00 ng madaling araw kanina, kita ang malakas na buhos ng ulan at pagsipol ng hangin. Mataas din ang alon sa ilang coastal areas doon dahil sa pagbayo ng hangin kaya ang ilang puno halos dumapana. Dahil din sa Bagyong Leon, napinsala ang pinakalumang simbahan sa bayan ng Itbayat, ang Santa Maria de Mayan Church. Sa gitna ng paghagupit ng Bagyong Leon, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole-of-government approach sa kalamidad. Ayon sa Pangulo, mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang pagtugon sa epekto ng bagyo. Bagaman apektado ayon sa Pangulo ang resources dahil sa magkakasunod na pagtama ng bagyo, tiniyak niya na sapat ang assets ng bansa para maiwasan ang pinakamabigat na epekto nito at masiguro ang agarang pagbangon ng mga apektadong individual, gayon din ang pagsasaayos ng naiwang pinsala. Tiniyak din ng Chief Executive ang walang patid na pagbibigay ng tulong at recovery efforts para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine at Leon. Dagdag pa ng Pangulo, nananatiling naka-alerto ang lahat ng sangay ng gobyerno at handang maghatid ng tulong anumang oras. Patuloy naman ang pag-asiste ng DSWD Region 2 sa mga pamilya na kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Katunayan, nagsimula ng mamahagi ang ahensya ng FFPs at sleeping kits sa mga apektadong individual. Patuloy ding inililikas sa mga kinaukulan ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na lantad sa panganib gaya ng pagguho ng lupa.
Sinisikap naman ng DRRMC sa Batanes na linisin ang mga daan mula sa mga bato at lupa na humambalang dahil sa landslide. Samantala, aabot naman sa 895.658 million pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa pagtulong sa mga naapektuhan ng bagyong Christine at Leon. Ayon sa NDRRMC, sakop ng alokasyong ito ang food and non-food items mula sa DSWD, OCD at mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang mga ibinigay ng iba't ibang non-government organizations. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Sa Santa Ana, Cagayan, lumobo ang bilang ng mga residenteng inilikas dahil sa banta ng storm surge o daluyong bunsod ng pananalasa ng Super Typhoon Leon. Yan ang Balitang Pambansa ni Benji Durango. Na-rescue ng PNP Santa Ana ang ibong bubi ng mahagip ng Super Bagyong Leon ng Cagayan. Saan nakuha yan, sir? Sa concert sa fishport. Fishport? Sa dagat. Lumanding na lang? Oo sir, nadaanan ng mga bangka, tinurn-over sa amin. Wala na masugat ang ibong karaniwang makikita sa tropical countries tulad ng Pilipinas. Malamang daw napagod ito sa mahigit 24 na oras na pananalasa ng Bagyong Leon kahapon. Malakas na hangin din ang dahilan ng kaliwat kanang storm surge sa 16 na barangay ng Santa Ana. Kaninang madaling araw, lumobo ang bilang ng evacuee sa bayan. Nanguna ang barangay Kasambalangan, sinundan ng Palawig, San Vicente, Rapuli at iba pang mga barangay. Lahat ng coastal areas ng buong bayan ang apektado na pumalo sa 842 na pamilya o 2,640 na katao ang in-evacuate. Sa Apari, Cagayan, nilamon ng dagat ang isang fisherman's wharf. Hindi nito kinayang malakas na alon kaya nahulog sa dagat. Sa Gonzaga, Cagayan, nagsagawa rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay doon. Tulong-tulong ang mga rescuer para maihatin sila sa evacuation center. Sa buong Cagayan, pumalo sa halos 3,000 ang inilikas. Aabot na sa 8,000 individual mula sa 9 na bayan sa Cagayan ang inilikas dahil sa paghagupit ng Bagyong Leon. Ayon kay Cagayan PDRRMO Rueli Rapsing, nananatili pa ring sapat ang stockpile ng family food packs at non-food items ng mga LGU para tugunan ang pangangailangan ng evacuees. Sinabi rin ng opisyal na posibleng pauwiin na ang mga ito ngayong gabi kung magtuloy-tuloy na gumanda ang lagay ng panahon sa probinsya. Patuloy rin ang isinasagawang Rapid Damage Needs Assessment sa mga apektadong lugar para alamin ang naging pinsala sa infrastruktura. Nananatili namang maayos ang supply ng kuryente at tubig sa lalawigan. Dahil sinalantar ang Cagayan ng Bagyong Julian, Christine at Leon, nananawagan ngayon ang probinsya ng replenishment ng kanilang Quick Response Fund para makatugon sa kanilang recovery efforts. Sa mga kababayan po natin, kung nasa Metro Manila kayo o sa ibang probinsya at maging mga nandito sa lalawigan po ng Cagayan, rest assured po, ang inyo pong local government units, ang provincial government ay nakahanda po sa lahat ng mga pagsubok na dinadanas natin ngayon. Dangan nga lang, yung ating, nung tayo'y nagdeklara under state of calamity nung Bagyong Julian at sinundan ni Bagyong Christine, ang ating Quick Response Fund ay depleted na. On the damages of Bagyong Leon, baka wala na tayong magamit na Quick Response Fund. We will be requesting a replenishment from the NDRRMC for the replenishment of the Quick Response Fund. Samantala, nakatakdang ipadala ng pamahalaan ng karagdagang supply ng family food packs sa Batanes na matinding hinagupit ng magkakasunod na bagyo. Pagtitiyak naman ng Office of the Civil Defense o OCD, patuloy pa rin ipaabot ang tulong sa iba pang lugar na naapektuhan ng iba pang mga bagyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patrick De Jesus ng PTV Manila. Dahil sa magkasunod na Bagyong Christine at Super Typhoon Leon, lubos ding naapektuhan ang sektor ng agrikultura. Ayon sa Department of Agriculture, higit 3 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura at posibleng tumaas pa kapag natapos na ang assessment. Sa kabila nito, sinabi ng DA na may sapat na food supply at binabantayan ang presyo ng pagkain. Bilang tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda, may nakalaang 1 billion pesos sa Quick Response Fund ang DA para sa production input. Maaari namang makapag-avail ng sure loan ng hanggang 25,000 pesos na 3 years to pay at zero interest.
habang mayroon ding crop insurance. Meron po tayong mga livelihood programs din po na pwedeng ibigay na tulong sa ating mga magsasaka. Samantala, tiniyak din ng mga ahensya ng pamahalaan ang tulong sa Batanes na may higit 1,000 individual na inilikas dahil sa Bagyong Leon na naapektuhan din noon ng Super Typhoon Julian. Kapag bumuti ang panahon ay kaagad dadalhin ang dagdag family food packs gamit ang military assets. Bagamat mayroon pa namang nakapreposisyon sa probinsya. Kay Secretary Tudor, sumulat na po ako at saka kay Yusek Nepomuceno na kung pwede ho, mayroon na kahit 3 biyahe lang ng C-130 para makapagdala ho dito ng family food packs. Po kasi when we did the response in Batanes, ito po ay nung Typhoon Julian, we have a strong 14,000 preposition goods. Kaya lang po ito ay nagamit. But the plan then was to replenish it. Unfortunately, pumasok naman po ang Christine. Right now, meron na po tayong nakasakay na 5,500 family food packs sa PCG vessel. But hindi po kasi siya makadiretso ngayon ng Batanes. Currently, nasa Pangasinan na yan. Pag nag-clear at mas mabilis po tayo makapagpalipad through C-130, definitely magdadala na po tayo agad sa Batanes, sir. Ang Batanes po kasi maagang nagsasara ang cloud ceiling dyan. So over and above nga na meron talagang weather conditions that we have to look into. As soon po as it is deemed as flyable po, naka-ready na po yan. Tiniyak naman ng OCD na patuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa iba pang lugar na naapektuhan ng mga iba pang bagyo. Yung mga natamaan naman po dahil sa Christine, wag ko kayong mag-alala, hindi ho mababaling ang atensyon natin dito sa Leon lamang. Simula nung nakalipas ng mga bagyo, hindi tayo nagbaba ng ating alert level status. Ang inyo pong NDRIM OC ay naka-red alert sa ngayon at simula pa po nung nakalipas na bagyo. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umakyat na sa 150 ang bilang ng nasawi dahil sa Bagyong Christine, habang 29 ang nawawala. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus, Balitang Pambansa. Sa puntong ito, kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Naroon si Alan Francisco, live. Sheila, sa datos ng PITX as of 6 p.m., kanina lamang yan, ay pumalo na sa mahigit 148,000 yung foot traffic o yung bilang ng mga pasahero na dumadaan dahil ng bisperas ng undas. Tulad sa Bicol Region na ilang araw nang hindi nadaanan ng kalsada dahil sa nagdaang Bagyong Christine. Karamihan sa mga kababayan natin ay pagsasabay-sabayin ang pagunita ng undas sa mga probinsya, reunion ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan at maging ang pamamasyal. Ang pasaherong si Julita na nagtatrabaho sa Cavite dadalawin ang pumanaw na anak sa Daet, Camarines Norte. Anak, namimiss na po kita. Yun lang. Sorry, ngayon lang ako nagdalaw sa'yo. Ilan taon na sana siya ngayon? Ano po, 1 taon na may 7 months. Inaasahang hanggang 200,000 ang babiyahe ngayong araw dito. Pero kahit na ganito karami ang pasahero, wala pa silang fully booked na mga biyahe. May napuno man tulad ng sa Baguio noong mga nagdaang araw, pero agad din naman itong napuna ng mga naka-standby nilang bus. Mahigpit silang seguridad ng pulisya rito, katuwang ang iba pang uniformed personnel. Kasama rito ang random drug testing kahapon sa mga driver at konduktor ng bus, kung saan 3 ang nagpositibong driver. Kinumpiska na ng PITX ang lisensya ng mga ito at hindi na muna pinabiyahe, pero karamihan sila at marami naman sa mga driver at konduktor dito ay nasa maayos na kondisyon. Kalmado lang po. Relax lang po, relax. Relax. Kaya ka masayahin ka. Kahit traffic, dapat masaya pa rin. Oo, sir. Ganun dapat. Pero bukas, sir, inaasahan niyo mas marami yan. Oo, sir. Mas marami po yan. Kita ngayon. Dalagsa po yung pasero bukas. Sheila, kanina ay nag-inspeksyon dito ang pulisya at sabi nga ng NCRPO ay libu-libong mga pulis yung nagbabantay sa mga terminal sa Metro Manila, kabilang narito sa PITX. At so far, in particular dito sa terminal, ay wala namang naitatalang any untoward incident. Mula rito sa Landport sa Parañaque City, back to you, Sheila. Maraming salamat, Alan Francisco.
Patuloy ang pagdating ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya, maging sa Ninoy Aquino International Airport. Yan ang balitang pambansa ni Daniel Manalastas. Live, Daniel. Yes, Joshua, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at sa kasalukuyang sitwasyon dito sa aking likuran. Ito yung kasalukuyang sitwasyon sa mga check-in counters. Makikita nyo na makapal na yung pero nagkaroon ng mahabang pila daw sa immigration. Gayunman, manageable naman daw ang sitwasyon. To be fair with our immigration personnel, nag-deploy sila ng additional, no? Okay. Ito, hinihila yung pila. Sa domestic, okay naman. Talagang mas manageable yung no? And based sa ating numbers, talagang mas mataas yung international departures. Joshua, paalala ng MIAA, dumating ng at least 3 to 4 hours ng mas maaga sa inyong nakatakdang flight kung international flight, habang 2 hours naman kung domestic flights upang makaiwas sa abala. Joshua? Maraming salamat, Daniel Manalastas. Nag-ikot sa mga pantalan ang Transportation Department para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga babiyahing barko. Samantala, dahil sa Bagyong Leon, marami sa mga pauwi sana ng probinsya ang posibleng magpalipas ng undas sa mga pantalan. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bernard Ferrer. Sa pantalan na gugunitin ni Julie ang undas, ilang beses kasing nakansela ang biyahe nila papuntang Bacolod dahil sama ng panahon. Kwento niya, Oktubre 26 pa sila nasa Manila Northport Passenger Terminal, ngunit bukas pa, posibleng makabiyahe. Kaya ang nakasanayang pagisindi ng kandila sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay ay hindi niya magagawa ngayong taon. Wala na po kaming hinang undas, sir. Mag-antay lang kami sa flight namin. Ipapagdasal namin yung namin, hindi namin maabutan ng undas. Sa pag-inspeksyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa Manila Northport, ikinatuwa niya ang panututupad na seguridad bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos ngayong undas. Gayunpaman, may mahigpit siyang bilin sa kanilang mga tauhan. Sabi natin sa Coast Guard, siguraduhin na yung inspection ng vehicle, mga vessels ay tama, no? Sigurado na seaworthy. Yung Office of the Transport Security, no, together with PPA, ang instruction namin ay siguraduhin na secured din yung mga vessels, no? Sinilip din ng kalihim ang isang passenger vessel na maglalayag patungong Cebu sakay ang nasa 200 pasahero. Naging hamon naman sa Transportation Department ang sama ng panahon kaya nagkaroon sila ng adjustment dito. May ginawa rin paghahanda ang iba pa nilang ahensya upang masigurong kaligtasan ng mga pasahero. Patuloy na pinapaalalahanan ng mga pasahero na sumunod sa pinatutupad na panuntunan sa pantalan. Iwasan ang pagdadala ng mga matutulis sa bagay at flammable materials. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Susunod, seguridad sa mga sementeryo, pinaiigting pa para sa undas. At Department of Agriculture pinarangalan ang mga katangi-tanging babae sa Western Visayas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Hatid sa inyo ang mga serbisyo ng pamahalaan na tugon sa pangangailangan ng bayan. Dito po unang naramdaman ng ating mga kababayan na talagang inaasikaso sila ng pamahalaan. Differently abled man or abled athletes, regular athletes, maraming salamat sa tulong po ng gobyerno. Sobrang laking tulong po nung halaga na naibigay po sa akin. Kasama sina Attorney Jeffrey Gallardo at Justine Lacamon. Lakbay Tugon, Presidential Help Desk. Magsisimula ngayong linggo, alas 7 ng gabi. Dito lang sa PTV.
Kumustahin natin ang sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery na libingan ng ilang kilalang personalidad sa politika at showbiz. Ang detalye sa balitang pambansa ni Noel Talakay ng PTV Manila Live. Noel? Joshua, halos mahigit 100 mga individual ang bumisita ngayon dito. Buong maghapon yan dito sa Manila North Cemetery. Pero ang naobserbahan ko, Joshua, ito ang masakit lang dahil halos mangilan-ngilan lang ang nakaalala sa ating mga kilalang leader na nagtaguyod sa ating bansa. Isa sa pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila ang Manila North Cemetery. Halos karamihan na kilalang mga personalidad sa politika at sa showbiz dito na nakahimlay. Katunayan, sa bungad pa lang makikita na ang nicho ng ika-4 na Pangulo ng bansa na si Sergio Osmeña Sr. Halos dinadaan-daanan na lang ang kanyang puntod pero may ilang hindi nakakalimot. Dumaan kayo doon ng part. Kilala nyo ba kung sino nakalibing doon? Opo, yung president, dating president, si Osmeña. Ipinaalam din daw niya ito sa mga nakakabata niyang pamangkin. Apo, tinuro ko sa mga pamangkin ko. Kanina. Ano sinabi mo sa kanila? Dating president natin. Sa tapat naman ng puntod ni Osmeña, ang puntod ni dating Pangulo na si Ramon Magsaysay, ang pangpito na presidente ng bansa. Bukod sa mga bulaklak, maayos at malinis na rin ang kanyang puntod. Sa libu-libong mga tao ngayon sa Manila North Cemetery, tanging ang dalawang batang ito ang huminto sa puntod ni Magsaysay. Nakita ko kayo nakatingin kayo dito sa puntod na to. Kilala niyo siya? Opo. Paano mo siya nakilala? Paano ang pagkakilala? Former president po ng Pilipinas. Ayon sa dalawang batang ito, nag-iikot sila sa sementeryo para makakuha ng mga larawan ng mga sikat na tao na nakahimlay dito. Napadaan lang po kami. Tinitignan po namin yung mga puntod na may corona po ng patay. Nasa Manila North Cemetery ang puntod din ng dating senador ng bansa na si Senator Claro M. Recto. Joshua, sa mga oras na ito ay halos kakaunti na lang. Ipakita muna natin yung entrada ng Manila North Cemetery. Wala nang may nakapila pero bago isara itong Manila North Cemetery ay may mangilan-ngilan pa rin na humahabol at pumapasok sa loob ng cemetery. Pero dito, ngayon sa mga oras na ito ay may nag-a-announce na hanggang 7 p.m. lang ito ngayong gabi. At bubuksan naman ito bukas ng umaga ng alas 5. Joshua? Maraming salamat, Noel Talakay ng PTV Manila. Sa Manila South Cemetery naman, ilan sa ating mga kababayan ang maagang bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas para hindi na makisabay sa dagsa ng mga tao bukas. Yan ang balitang pambansa ni Bien Manalo. Mula Las Piñas, maagang nagtungo si Connie Cañete sa Manila South Cemetery para mag-alay ng bulaklak at panalangin sa puntod ng kanyang yumaong anak. Kasama niya ang kanyang kapatid. Mas umiiwas ho kami sa dami ng tao, traffic, at saka yung siksikan ba. Mas gusto namin magpumunta dito ng medyo mas kampante pa. Pero halos 6 na taon ang kalbaryo ni Connie ang baha sa libingan. Nalubog kasi sa baha ang puntod ng kanyang anak at tiyahin dahil na rin aniya sa pabago-bagong panahon. Plano po talaga namin, it's either na hindi na po yung pataasan or gawa ng balak po namin ilipat. Kasado na ang pamunuan ng Manila South Cemetery sa pagdagsa ng mga bibisita sa undas. Inaasahan kasi nila na mas marami ang dadalaw ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na aabot sa mahigit 500,000 individual. May lawak na 25 hectares ang Manila South Cemetery at pangalawa sa pinakamalaking pampublikong sementeryo sa buong Metro Manila. Ready na po tayo. Meron na po tayo nakaantapay na libreng sakay, mga e-trike, May mga nakadeploy ng medical team, ambulansya at mga pulis sa loob at labas ng sementeryo. Meron ding e-trike at wheelchairs na aalalay sa mga senior citizen, buntis at mga PWD. May libreng sakay din na hatid ang lokal na pamahalaan ng Maynila.
at nilalagyan na rin ng tag ang mga bata. Buhay na rin ang mga nagtitinda ng kandila at bulaklaka. Ipinagbabawal naman ang pagdadala ng iba't ibang klase ng armas, matutulis na bagay, flammable materials, malalakas na sound system at mga alagang hayop. Po sa ating mga dadalaw pa lang, lalo-lalo na yung mga senior citizens, PWD, kung maaari po, pumunta na kayo ngayon, huwag na tayong sumabay bukas. Yun pong pinagbabawal natin, huwag na pong magdala. Alam naman natin, taon-taon yun bawal. Handang-handa na rin ang Manila Police District. Katunayan, mahigit 1,000 pulis ang kanilang ide-deploy para matiyak ang seguridad at kaayusan sa lugar. Bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at hindi na rin pinapayagan ang overnight stay. Bien Manalo, Balitang Pambansa. Nag-inspeksyon na ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa ilang sementeryo ng Marikina, San Juan at Pasay. Kasabay niyan, nagpapatupad na rin sila ng traffic rerouting scheme bilang paghahanda sa inaasahan dagsa ng mga tao isang araw bago ang undas. Ininspeksyon na ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang Loyola Memorial Park. Kaninang hapon naabot na sa 2,300 ang bilang ng mga taong nasa loob ng sementeryo. Simula kaninang hating gabi, ipinapatupad na ang one-way traffic sa kahabaan ng A. Bonifacio Avenue na patungong Marikina City proper na magtatagal hanggang hating gabi ng November 2. Para sa mga motorista magmumula sa Katipunan, pinapayuhan dumaan sa Barangka Flyover at baybayin ng A. Bonifacio Avenue para makapasok ng Loyola at mangyaring kumaliwas sa Loyola Street, kumaliwas sa Gonzalo Puyat Street at kumanan ulit sa Gonzalo Puyat Street hanggang makarating sa Gate 2 ng Loyola. Para naman sa mga daraan patungong City proper ay mangyaring gamitin ang right lane ng A. Bonifacio Avenue. Para naman sa mga manggagaling ng Loyola patungang Quezon City, lumabas ng Loyola Gate 2, kumaliwas sa Gonzalo Puyat, kumanan sa Corillo Street at kumanan sa A. Bonifacio Avenue. Para sa mga manggagaling ng Loyola patungang City proper ay mangyari lang na kumaliwas sa A. Bonifacio Avenue. Sa Pasay City, ininspeksyon rin ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang Pasay City Cemetery. Dito ay sinilip ng alkalde ang kalinisan ng sementeryo at iniutos ang tuloy-tuloy na paglilinis para maging maayos ang pagdalaw ng mga bibisita. Inaasahan naman na abot sa 13,000 ang dadalaw sa puntod ng kanilang mga kaanak sa nasabing sementeryo. Nagsisimula na rin dumagsa ang mga tao sa San Juan Cemetery para dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, ngayong taon ay aabot sa tinatayang 10,000 ang dadagsa bukas sa mismong araw ng undas. Puspusa na ang paghahanda ng mga otoridad sa pagdagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo sa Cebu. Ang detalye sa Balitang Pambansa mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Isang araw bago ang undas, halos walang tigil na ang paglililok ng mga tagagawa ng lapida sa paghahabol ng mga order. Isa-isang nilagyan na ng linya ng kuryente at mga bumbilya ang mga nicho. Nagsidatingan na rin ang mga tao sa Careta Cemetery, isa sa pinakamalaking pampublikong sementeryo sa Cebu City. Pagkakataon na raw ito para kay Mark at sa mga kaklase na kumita sa pagpipintura ng mga nicho. Asa man yung gamito ng kwartang inyong halinan niyo? Amare pala ito pagkaon, mga sudan, mga supply. School supply? Ininspeksyon ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang sitwasyon sa mga pampublikong sementeryo. Ang kanyang direktiba sa mga security personnel na nakadeploy ngayong undas, tiyakin ang kaligtasan ng publiko. I'm seeing good results naman sad karon, nakakita na ko sa mga suga nga gipang-install unya ang katong mga signs no nga ligtas undas signs as well as emergency numbers. Lipay ko what I'm seeing today. Sa South Bus Terminal, hindi pa ganoon karaming pasahero ang dumagsa ngayong araw. Ngunit inaasahan ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw, dadagsa ang mga pasahero. Tiniyak naman ng management ng Cebu South Bus Terminal, 24 hours ang operasyon ng kanilang terminal. Nakalatag na rin ang sari-saring klase ng mga bulaklak sa Senior Citizens Park. Makabibili ng mga bulaklak at mga flower arrangements na mula 200 pesos hanggang 1,000 pesos. Samantala, nanawagan naman ang PNP sa mga nasa car rental business. Tiyakin na kompleto ang mga kukuning detalye sa mga customer na rirenta sa kanilang mga sasakyan dahil posible ang pagliparan ng rent-tangay modus operandi ng mga karnaper.
That they should be vigilant, they should ask the customer to open the portal of their driver's license because that's the best way to check on the real identity of the renter. Ayon sa PNP, nasa mahigit 2,000 mga personnel ang nakadeploy sa buong lalawigan ng Cebu para masiguro ang kaligtasan at mapanatiling matiwasay ang paggunita ng undas. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Balitang Pambansa. Tuwing undas, natadagdagan ang kita ng mga sepulturero na ang hanap buhay para sa pamilya ay galing sa patay. Ang kanilang kwento, alamin sa Balitang Pambansa ni Jana Pineda ng Philippine Information Agency National Capital Region. Sa mga sementeryo kung saan nakalagak ang ating mga yumaong mahal sa buhay, meron tayong mga pinagkakatiwalaang tagabantay. Sila ang mga sepulturero. Itinuturing silang mga manggagawang kabilang sa informal sector ng bansa. Walang permanenteng hanap buhay at walang regular na kita. Ang tanging nilang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan ay ang pagbabantay at paglilinis ng mga puntod ng patay. Undas o ang araw ng mga patay ang panahon kung saan pinakaabala ang mga sepulturero. Isa si Irish Santos o kilala bilang Tasoy na 25 taon ng sepulturero sa Barangka Municipal Cemetery sa Marikina City. Ayon sa kanya, nasa 300 piso ang pinakamalaki nilang kinikita sa paglilinis ng mga puntod. Lumiliit pa ito sa mga pagkakataong hindi sila nababayaran ng mga pamilyang kumukuha sa kanila. Tuwing sumasapit ang undas, hangad ng mga sepulturerong pataasin ang kanilang kita. Ngunit sa dami nilang nagtatrabaho rito, isang malaking sapalaran pa rin ang kanilang paghahanap buhay. Ika nga ni Tasoy, kung walang patay, wala rin silang hanap buhay. Ito lamang ang tanging pinagkukunan nila ng pangtusto sa pang-araw-araw, pati na rin sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Nabubuhay ako hanggat nabubuhay ko pamilya ko. Hanggat nandito ko sa akin natatayuan. Kakayanin ko. Importante mabuhay natin pamilya natin sa tamang paraan. Na wala tayong binabangganta. Isa sa mga pangunahing paghanda na kanyang ginagawa sa mga puntod na binabantayan niya tuwing papalapit na ang undas ay ang paglilinis ng mga nitso para sa mga pamilyang dadalaw sa kanilang mga yumao. Para sa karamihan, ang undas ay oras para gunitain ang mga namayapang mahal sa buhay. Pero para sa mga sepulturerong kagaya ni Kuya Tasoy, ang undas ay oras para maghanap buhay. Mula sa Philippine Information Agency NCR, Jana Pineda para sa Balitang Pambansa. Binigyang pagkilala ng Department of Agriculture Western Visayas ang ilang katangi-tanging kababaihan na may malaking kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni April Grace Padilla ng Philippine Information Agency Western Visayas. Kinilala ng Department of Agriculture Western Visayas o DAWV ang mga katangi-tanging kababaihan sa rehiyon sa ginanap na 2024 Gawad Parangal sa katangi-tanging kababaihan sa pagsasaka at pangingisda sa kanayunan kamakailan lang sa Iloilo City. 4 na babaeng leader na may malaking kontribusyon sa pagpapalago ng agrikultura, community leadership at gender equality ang pinarangalan sa Search for Outstanding Rural Women o SORW. Ngayong 2024, ang DAWV ay nagbigay ng espesyal na citation kay Beatriz Lastimoso ng San Carlos Negros Occidental, Nieva D. De La Torre ng Maayon Capiz bilang second runner-up, Fatima Ibanen ng Ibaras Iloilo bilang first runner-up at Maria Ninfa Desiree Segovia ng Malaya Clan bilang regional winner. Si 2024 regional winner Maria Ninfa Desiree Segovia ng Boracay Women Producers Cooperative na isa ring miyembro ng LGBTQIA+ community ay inanyayahan ng ibang mga kababaihan na maniwala sa mabuting dulot ng agrikultura. Tuloy-tuloy lang po. Tuloy-tuloy lang po ang ating pag-agrikultura kasi napaka-importante ng role ng mga kababaihan sa kanayunan, especially sa agrikultura. Ang pagpo-provide po ng pagkain
sa ating community. So sana, let us put ourselves or let us put our efforts on farming and let us believe in agriculture and move towards agribusiness. Itong inisyatibo ay isa sa mga ginagawa ng DA para mas palawakin ang gender-responsive strategies sa agrikultura at upang masiguro na nakikilala at suportado ang malaking papel ng mga kababaihan sa pagpapaunlad ng kanayunan. Mula sa PIA Western Visayas, April Grace Padilla para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.